Isa na namang hinihinalang iligal na Pogo Hub ang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at CIDG sa Bagak, Bataan. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Rod Lagusad para sa iba pang mga detalye. Rod? Maan sa bisa ng search warrant, nagsagawa nga ng operasyon ang PAOK at PNP CIDG sa isang Pogo compound dito sa Bagak, Bataan. Nagugat ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng labor trafficking sa lugar. Katubang dito ng PAOK at PNP CIDG ang Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, may mga foreign nationals din sa loob ng compound na hindi makalabas. Anya, bago makalabas dito ay dadaan ka muna sa mahigpit na seguridad. Parang merong indications of labor trafficking dito kasi kontrolado yung movement ng mga foreign nationals. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una ang sabi ng isa, nahirapan na po siya sa trabahong dito sapagkat ang daming scamming na nangyayari di umano according to his testimony. Ngayon gusto niya na mag-resign, hindi po siya pinagre-resign kaya nagreklamo na po siya. Ang naturang lugar ay una nang na-inspeksyon ng Bataan Provincial Government na nakakasakop dito. Ayon kay Casio, may hawak na silang mga ebidensya na isa itong Pogo facility na walang kaukulang permit mula sa PAGCOR kaya illegal ang operasyon dito. Dagdag pa niya, ang tanging permit na hawak umano nito ay galing sa Authority of the Freeport Area of Bataan. Paliwanag ni Casio, bago pa makapagbigay ng Pogo license ang AFAB ay dapat meron munang itong permit mula sa PAGCOR. Under Central Park, Central 1, Bataan ang may-ari po nito. Itong property po na ito, ang nagmamay-ari po nito, di umano ay Kamaya Land Development. So the primary lessor is Kamaya Land Development and allegedly they got the permit from the AFAB, Authority of the Freeport Area Bataan. Anya, ito ay sana ay BPO pero may mga ebidensya sila na nagpapakita na hindi ito isang BPO. Ito ang iba't ibang uri ng online scam, particular na ang sports betting scam. Base sa inisyal na impormasyon mula sa PAOK, nasa 900 ang nagtatrabaho dito. Mula sa bilang na ito, nasa 300 ang foreign nationals habang nasa 600 naman ang mga Pilipino. Sa bisa nga ng search warrant mula sa Malolos RTC, nakitaan na may probable cause na may paglabag sa Anti-Human Trafficking in Persons Act of 2012. Partikular na subject ng search warrant ang 10 Chinese nationals, 4 na Malaysian nationals at isang Thai. Kasama na dito ang pagsabat sa mga computer, laptop, cellphone, computer servers at CCTV camera. 7 gusali sa compound ang kasama din sa subject ng search warrant. Maan sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang operasyon dito ng PAOK at kasama na dito yung pagsasagawa ng kanilang inventory. Ayan muna ang latest mula dito sa Bagak, Bataan. Balik sa iyo, Maan. Rod? Yes, Maan. Patunay ba ito na patuloy pa rin ang pag-ooperate ng mga illegal na Pogo Hub sa kabila ng babala sa mga sindikato nito na itigil na ang operasyon? Maan, sa nakausap natin sa PAOK, itong mga ito ay nag-e-exist pa din kasi nakitaan nila ng, ang sinasabi kasi dito may BPO pero parang lumalabas na may parang extracurricular activities or other activities dahil sa paggawa nila o pagkakaroon nila ng sports betting game dito, ito ay bawal na dahil to begin with ay wala silang lisensya to operate any kind of this transaction. Maan? Alright, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.